Yung may namatay na sabongero. Tari ito sa sabungan. Ayan oh. Tari. Tari nga yan. Yung pamilya dyan. Oh. Kasi, ano daw, yung mga anak ni laging may sakit. Laging may sakit. Oo, sa ginagambala daw nung parang may nakatira dyan sa bahay nila. Kaya umalis mo. Isang mansyon ang aming natagpuan sa gitna ng lawa, malapit sa Taal Volcano. Ayon sa mga nakausap naming residente dito, may isang pugot na ulo na hindi matahimik ang kaluluwa. May babaeng humihiyaw na tila ba humihingi ng saklolo. Taong 1970s, itinayo ang mansyon sa tabi ng lawa. Ipinatayo ito ng isang kilalang negosyante dito sa Pilipinas. Dito nga ba dinala ang mga sabongerong nawawala noon sa isang mansyon sa lawa? Mga bahay dito malalaki. Ayan oh. Grabe, ang laki ng bahay. Abandoned. Dito ba ang daan? Oo, dito yun. Ang sukal. Baka may mga kobra. May mga kobra dito. Grabe. Bangin na yata ito dito. Sirahan. Bakit? Sirahan. Tabi-tabi po. Baka may kobra. Makagat tayo. Bakit na? Ano to? Baka bangin nila. Kape to? Kape ba yan guys? Bakit nakatindaan? Prutas. Ito ba ang daan? Baka mali. Kasi bangin ata to eh. Nice, taas. Una na kayo. Saan? Yan, hindi namin alam kung saan yung tamang daan dito sa pinuntahan naming spot dahil ang team ng MM ay pumunta dito sa Cuenca, Batangas upang puntahan yung isang abandonadong mansyon na matagal ng panahon na nakaabandona. At nakakapagtaka lang dahil nasa mismo siyang lawa at malapit sa Bulkang Taal. Yan, hello po, welcome po ulit sa YouTube ng Mendoreñong Mangyan. Hindi po natin makakasama ngayon si Ishor, si Karasain, si Tuni at yung sidekick nila na si Dio. Dahil iniwan ko sila sa Mindoro at ako ay naglayag mula Mindoro to Batangas para mapuntahan ang mga kakaibang misteryo, lugar dito sa ibang lugar sa probinsya sa Pilipinas. Ayan, muli nating makakasama ang nagbabalik kong kaibigan, si Katuklas. Ayan. Yan mga idol, IMM. Nag-collaboration ulit. Support po natin yung kaibigan ko na si Katuklas guys. Yung pa-support na lang po. Hindi natin nakasama si Kuya Joms at si Mr. Kalahe. At sana soon makasama pa natin si Mindoro Adventures. At ang nakasama natin ngayon sa vlog yung kuya ko. Ayan. Pera yan. Hi guys, tigil biyahe muna guys. Kung namimiss niyo siya, ayan yung kuya ko na talagang sumasama sa vlog. Hindi natin nakasama yung isa kong kuya, nasa Rizal, si Kuya Rensky. Mamaya natin malalaman kung ano yung nalalaman ko sa abandonadong mansyon dito sa Taal Volcano. Kanina pa kami paikot-ikot, parang nililigaw kami ng mga naninirahan dito. Naligaw na yata tayo. Ang sukal eh oh. Hindi naman ito dating ganito. Daanan talaga to. Baka bihira na pumunta. Baka may mismong daan. Naligaw lang tayo o nililigaw tayo dito. Napansin lang natin dun sa pinagdaanan natin kanina, may mga mansyon na wala nang nakatira. Diba? Nakakapagtaka bakit iniwan din yung mga mansyon dun sa dinaanan natin. Katuklas, tama ba to? Dinadaanan natin. Ito yung sambong guys oh. Alam nyo ba kung saan gamot ang sambong? Ang dami dito. Gamot sa ubo.
Ayun. Tabi-tabi po. Tama ba yan? Or mali? Masukal to dito, baka hindi to daanan. Naliligaw kami guys. Namin alam kung saan yung daanan. May mga singkamas na dito. Singkamas yan? Oo, makain to. Hindi. Sigarilyas? Sigarilyas nga. Singkamas. Daanan. Daanan. Baka hindi ito. Dito. Tara balik. Yan, walang way. Wala. May daan mo. Ito na yata yung daan. Guys. Daan ang way dito. Ha? Marami unggoy. Kanina pa kami naglalakad. Hindi namin alam kung saan ang mismong daan. Pero dito sa kabilang side, may nakita kaming daan. Sana ito na. Sana maging safe kami sa pagpunta dun sa isang abandonadong mansyon na matagal ng panahon na iniwan ng may-ari. Yung mansyon na yon ay bahay bakasyonan lang pala noon. Nabalitaan nyo ba yung mga sabungero na namatay noong mga nakaraang taon? Palaisipan na baka dyan sa mansyon dinala yung mga sabungero na yon at pinagpapas lang. So patuloy tayo, naway walang mangyaring masama sa atin sa pagpasok sa isang mansyon dito sa Taal. Ano yun? Ahas? May gumapang. Ha? May gumapang po papasok. Makaahas? May bayawak. Ito o kawayan. Tabi-tabi po. Pirabati. Ayan, sa lahat ng viewers na nakakakita ng kakaibang nilalang, it's time na mag-comment po kayo. Saan? May unggoy daw. Saan? Ibig sabihin maraming unggoy dito. Oo nga. Tinigid na. Yan. Hindi makita. Maraming unggoy pala dito. Amoy ko na yung mga malalansa. Guys, hirap dito guys. Medyo masakit sa one hood. Sugong talaga dito pag akyat mamaya. Guys, oh, may tsinelas. Hindi kaya ito yung tsinelas ng sabungero. May mga tsinelas dito. Oh, may mga bote ng alak. May mga bote ng alak guys. So ilang minuto na lang guys, makikita nyo na yung isang mansyon. Biruin mo, palaisipan na bakit itinayo yung isang mansyon mismo dito sa lawa. At nag-iisa lang talaga siya, diba? Parang may mga naririnig akong mga ugong ng barko. May mga naghihiyawan. Hindi ko alam kung rinig sa video, pero yun yung naririnig ko mismo dito sa spot.
May puno, ang laki. Tingnan nyo ang puno. Tabi-tabi po. Bungad pa lang guys. May napakalaking puno na dito. Yun, laki. Tabi-tabi, parang may mata. Uy, parang may mata. Tabi po. Grabe. Bangin na guys. Grabe. Bangin. Oh. May mga damit dito. Paano nagkaroon ng mga damit dito? Ayun pa. May nakasako doon na nakatali. Ayun, nakikita nyo ba yun? May sako na nakatali. Ayun. May sako. Nakatali siya. Diba? Baka salvage tayo dito kasi napanood nyo yung mga sabongero na binalita, yun, pinagpapatay. Yung hinihinala ng karamihan, baka dito sila dinala muna sa mansyon. Shout out pala sa kay Kuya Joms na pinahiram tayo ng battery niya, dalawa pa, kasama na yung lagayan ng charger. Thank you very much Kuya Joms. At syempre shout out sa mga viewers namin dyan na patuloy na tumatangkilik sa YouTube namin, sa mga sponsors namin, maraming salamat, at sa nagpatira sa amin dito sa Batangas, thank you very much. Malapit na yata guys. Siguro itong area na to noon, napakaganda. Tinapon yung mga sabungero. Dito yon. Ano yun, patay na nung tinapon o dito sila pinagpapas lang? Ha? Nilagay sa sako. Yung sa kwento nga ni Katuklas, dito daw tinapon yung mga sabungero. Ha? Saan? Ano yun, mga bangka? Ba't pila-pila? Ay. Luwang. Ganda rito. Bangin pala to dito. Ayun din, yung bulkan. Yan yung bulkan na yan. Bangin. Yung mataas niya. Oo, bulkan na yan. Ayan, bulkan na yan. Delikado rin pala dito. Ano yan, sinadya? Yan. Guys, may mga butas dito, parang sinadya na binutas. Ayun, no? Sa paligid. Parang hindi naman sadya yan. O parang binutas talaga. Pansin nyo, may mga butas. Parang sanggay. Deposito. May mga panakot dito sa aswang. Naniniwala ba kayo sa aswang guys? Ito yung sinasabi nila na mga panakot daw sa aswang. Yan. Anong tawag sa inyo yan? Anong kwento? Kaya daw umalis yung pamilya dyan. Oh. Kasi ano daw, yung mga anak di palagi may sakit sa Laging may sakit. Oo, sa ginagambala daw nung parang may nakatira dyan sa bahay na yan. Kaya umalis yung may-ari dyan. Hindi siya sa pagsabog ng bulkan. Hindi. Ibig sabihin, may gumagambala. Ang kwento nung nakausap ko nung unang pagpunta ko rito. Hmm. May nakikita daw kasi dyan naglalakad, wala daw ulo. Ay, dyan sa mismong bahay. Oo. Kaya inalisan. Oo. Pero nakakapagtaka, no, bakit pa sila nagpapatayo ng bahay dyan sa gitna? Ay, sa may ano na yan? Tapos siyempre mo, bundok pa yung... Bundok. Magpapatayo ka ng bahay. Maganda kasi yung view niya. Hmm. Kasi tabing dagat eh. Yan, ano, ito yung ano, balon. Balon nila. May balon. Yung balon. Kuhanan nila ng tubig yan. Kuhaan nila ng tubig. Ilaw. Grabe, may balon dito guys. Yan yung bahay. Ito yung pinagkukunan ng tubig nung mansyon. Yan na. Lalim. Grabe, ang lalim. Lalim.
May balon guys. Ang laman. Tingnan. Ano yan? Hinukay? Bato rin siya no? Hindi nilagyan ng culvert? Hindi. O may culvert? Wala. Wala. Pero ano siya? Puro bato. Parang adobe yan. Adobe, pababa. Hindi mo gaano katanda. Grabe. Gaano nakatanda yung balon. Baka mas matanda pa sa akin to. Tingnan mo. Nilagyan ng bulaklak. 1982. May tanda pa oh. Anong buwan yan? December 18. December 18, 1982. 1982. Biruin mo guys, oh, tagal na. December 18, 1982. Wala pa ako niyan. 19 ano ka? 1994. Oh, di ba? Wala pa tayo. Wala pa tayo niyan. Nandito na. Grabe. Hindi pa tayo binubuo. Hindi pa kami binubuo. Pero ang balon at ang mansyon na itayo na. Ito na yung mansyon guys. So, nandito na tayo ngayon sa isang mansyon sa Lawa. Tabi-tabi po. Parang may mga tao dito na mga nangangawil. So, pasukin na natin. Tabi-tabi po. Kakaiba yung nararamdaman ko dito guys. Iba yung presence ng mansion. Parang may mga nakatingin. Tingnan nyo. Ito yung mansion guys. Grabe. Kinakabahan ako pumasok sa loob. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Grabe no. Talagang napakaganda ng pagkakagawa. Ibang-iba siya sa mga ginagawa ng mga mansyon ngayon. Tingnan mo. Oh. Grabe, solido yung pagkakagawa ng mansyon na to. Subalit, iniwan na lang. Yan. Tabi-tabi po. Grabe, solid yung pagkakagawa ng mansyon. May ibon dito, patay. May ibon. Tabi-tabi po. Ang galing no, siguro milyon din ang inubos dito ng may-ari. Dahil nga may nagpapakita daw ditong pugot ang ulo at nagkakasakit yung mga nakatira dito, yung mga anak. Nilisan ng may-ari. Tingnan nyo yung pugon. Ayan, ang galing ng pagkakagawa. Umubos din siguro to ng milyon. Million din to. Milyon. Ang laki. Ang daming mga sulat. Mismo na sa gitna talaga siya ng lawa guys. Tsaka yung iba parang gustong nakawin na din yung mga bakal. Mga gamit. Kasi pinupukpok. Wala nang natirang gamit no? Ayan o. May mga kwarto. Ayan. Grabe, iba yung pakiramdam ko dito guys. Parang dito nga talaga pinasok o dinala yung mga sabungero. Diba ilang ano yun? Buwan ba yun nawawala yung mga sabungero? Patay na ibon. Ano yun? May humangin. May biglang humangin dito sa likod ko. Labas tayo. May biglang humangin. Hindi na naaakyat yung taas. Grabe. Biruin mo, saan ka makakita na mansion sa may lawa? May tao man yata dito? Ha? Matibay ka yan? Oo, tibayan kang gala sa gilid. Ingat ka lang ha. Subukan mo akyatin. Hawakan mo. Malalay ka lang. Antik na talaga yung daanan kasi ang tagal na ng ano na to. Kaso ba? So yun guys, nakakit natin yung mansion. Tingnan nyo, natatakot ako. Tingnan nyo. Ang galing ng pagkakagawa ng mansion. So dito tayo, ito yung kwarto. Tabi-tabi po.
Iba talaga yung pakiramdam ko dito sa mansyon na to. Parang dito nga pinahirapan yung mga sabongero na nawawala dito sa area na to. Parang yung bakas. Iba yung presence pag nandito ka talaga guys eh. Hindi ko alam kung mararamdaman ng ibang viewers, pero iba yung presence pag nandito ka sa loob. Iba yung pakiramdam. Parang may mga nakatanaw na hindi mo mawari. Grabe. Ito yung pinakataas. Silipin natin. 'Di ba? Sinong tao yung magpapatayo ng ganito na mansyon sa Maylawa? Nag-iisa lang talaga siya. Tabi-tabi po. Parang dito mismo pinahirapan din yung ibang mga sabongero dito sa area na to bago sila pinagpapaslang or sinako. Sabi nga ni Katuklas, meron daw ditong nagpapakitang mga pugot na ulo, tapos may mga humihiyaw na para bang humihingi ng saklolo. May mga nangangawil dyan oh. Oops. Pagmasdan nyo, kahoy, di ba? Halip na simento yung ilagay nila o simento na lang, nilagyan pa nila ng mga kahoy. Parang mga marijuana, may mga ibig sabihin ng mga nakasulat. Kung 1982 ito itinayo, ibig sabihin humigit kumulang 30 years na abandon itong bahay na to. Kinakabahan ako, baka mahulog. Ipay. Natatakot ako guys kasi baka gumuho ba. Baka gumuho. Guys, tingnan nyo to. May napansin ako dito. Parang kakaiba yung misteryo na, nakita nyo ba yan? Parang misteryo na pag tumingin ka dyan, may mawawalang buhay sa pamilya mo o ano. Parang yun sa kay Chris Aquino, napanood nyo ba yun? Yan, parang may third eye, di ba? Tapos parang may nakasilip dito sa bintana na hindi mo mawari. Ito yung pinto. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Napakatalino ng may-ari. Simento na nga siya, pero pinatungan niya pa ng kahoy. 'Di ba? Sinauna talaga yung bahay na to. Ibig sabihin, dumaan ang lindol, bagyo. Itong mansyon na to ay hindi masisira. Kitang-kita nyo naman yung lawa, Taal Volcano. Ayun yung Taal Volcano. 'Di ba? Simentado rin hanggang baba, guys, sa hagdan. Tabi-tabi po. Pirabati. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. May patay. Bakit? Itong area na to, napansin ko, ang daming ibon. Ibig sabihin, pag may pumapasok na ibon dito, kusang namamatay. Tingnan nyo, patay na naman. Pasintabi sa lahat ng kumakain. Napansin ko lang talaga guys, mula dun sa baba, may mga ibon ng patay. Ibig sabihin nga talaga, sa bawat pasok ng mga ibon dito, ay namamatay. Or baka kinakain ng mga elemento. 'Di ba? Hindi natin alam. Hindi tayo pwedeng magbigkas ng kung ano. Pero may puno dito. Napansin niyo yung puno? Parang may nakatira. Parang may taong nakatayo dun na nakatingin. Tingnan mo yung marka ng puno, may ibig sabihin. Lalapit ko ha. Napansin nyo ba? Yung puno, may ibig sabihin.
Huwag na natin puntahan. Mapahamak pa tayo. Ito yung baba oh. Ang galing. Ayan, sa lahat ng viewers na nakakakita ng kakaibang nilalang, it's time na i-comment nyo po para mapanood ng viewers, ng libu-libong viewers na merong mga nakatira dito. Kung nandito pa man yung mga kaluluwa ng mga namatay na sabungero, i-comment nyo po yung mga nakakakita po, yung may mga third eye, pwede po ba kayong mag-comment? Hindi ko to napasok, parang ang ganda dito. Diba, ang ganda? Ano to? Grabe yung area na to. Parang ang init sa pakiramdam. Mabigat. Na tila ba punong-puno ng mga kababalaghan o misteryo sa loob ng mansyon na to. Diba? So balik tayo. Pahamak tayo dito. Parang maibig sabihin kasi yung bahay, guys. Hindi ko alam kung ramdam nyo na tila ba yung bahay na to ay kakaiba. Sinayang lang ng may-ari na pinatayo niya syempre tapos iniwan. Guys, napansin ko lang bakit yung mga pinto dito ay magkaparehas. Magkasalubungan. 'Di ba pag ang pinto magkasalubungan bawal? Bawal yan. Kasi pansin niyo yung pinto. Magkasalubungan silang dalawa. Magkaharapan. Magkaharapan silang dalawa. Tapos pagpasok mo dito, may isang pinto pa rin diyan. Pagpasok mo dito, may isang pinto pa diyan, 'di ba? Bawal na bawal yung magkaharapan, sabi ng mga lola ko. Baka marumpag. Yeah. Nakakatakot. Grabing hagdan. Oh. Grabing hagdan. So guys, ipapakita ko naman sa inyo yung pinakalabas ng mansyon na ito. Lawa. Ang lawa. Ito. Grabe. Ito yung mansyon. Tingnan nyo. Pinagkakagastusan talaga dahil may mga hagdan siya pababa. Ito yung bahay. Tingnan yung maigi. Grabing mansyon. Kakaiba talaga. Tila ba may mga nakatira dito? So puntahan natin yung mga nangangawil. Ito may nangangawil dito. Dito ay mga tilapia. Pagod. Anong nahuli niya? May tilapia.
Yung balyena, oh. Saan ang balyena? Ayan o. Ayun. Ang laking balyena. Sulit ba to? So may nakunan tayo dito o may nadatnan tayong mga nangangawil. Ayan. Nasaan huli nyo? Mga ano, puyo. Ano to? Isdang dagat? May isdang dagat din pala. Puyo. Isang dagat ba? Oh, ayan oh, isdang dagat oh. Isdang dagat ba yan? Ano? Pwede sa aquarium. Magandang aquarium to. Bakit tilapia? Kaso baka mamatay. Patay na yun. Hmm? Labas ng ano. Isdang dagat ba yan? Luto na eh. Ito na, orange na eh, no? Lawa. Saan banda yung taal dito? Dahil dito mga idol na luto na. Ganda oh, tabunan. Saan? Ah, natabunan. Bunak. Isda luto na. Kakaibang isda yan. Tutuklawin ka niyan. Nadatnan nga tayo ng mga bata na nangangawil. At nabanggit niya rin na maraming mga nangyayari dito sa mansyon. Na tila ba pala isipan bakit itinayo itong mansyon na to sa gitna ng lawa, malapit pa mismo sa Taal Volcano. 'Di ba? So hanggang dito na lang po yung vlogs ng Mendoreñong Mangyan. Maraming salamat po sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta sa YouTube ng Mendoreñong Mangyan. Muli hanggang dito na lang po and God bless po sa ating lahat. Isang oras na. Pakyata na naman to. Isang kilo na nawala. Grabing mansyon, no? Hindi kaya sa flood control yan? Nila kasi nabuko na sila eh. Mga flood control? Grabe. Pero yung mansyon pinatayo sa lawa. Ibig sabihin, flood control yan. Tingnan nyo. Oh. Taguan pala yan ng mga flood control. Grabe. Guys, may nadaanan kami dito. Ano to? Kape ba to? Oh? Kape, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganito, kape. Ganito pala ang kape. Dami oh. Ano kaya lasa niyan? Dami. Para siyang rambutan. Luwang oh.